Kahit naman kasi wala ako, ay alam ko namang magagawa ng mga ito ng paraan ang bagay na iyon. Lalo na at may mga koneksyon ang pamilya nito. Nang tingnan ko ang resibo na naka-attach sa marriage contract namin, ay noong nakaraang buwan lang iyon kinuha. Tiningnan ko ito saglit, saka ko binalik ang mga iyon sa loob ng envelope. Hindi ako makapagsalita, dahil parang may nakabarang kung ano sa lalamunan ko, dahil sa nalaman kong kasal pa pala kami ni Ralph legally. Kaya pala tanggap na tanggap ito ng aking mga magulang, dahil hindi pa kami totoong hiwalay. Wala ka bang sasabihin, babe? Hinawi pa nito ang mga hibla ng buhok ko na tinatangay ng hangin. Tinabig ko naman ang kamay niya, para maipakitang walang nagbago sa amin, kahit na nalaman kong tunay na mag-asawa pa rin pala kami hanggang ngayon. Bakit hindi mo pa inikasong ipaanal ang kasal natin? Nang sa ganoon ay mapakasalan muna ng tuluyan si Isabel. Parang hirap na hirap akong banggitin ang huling sinabi ko. Bigla ay parang may nagbago sa nararamdaman ko dito. Bakit kailangan pang guluhin ito ang buo kong sistema, nang dahil sa katotohanang kasal pa rin pala kami hanggang ngayon? Bigla akong naguluhan sa dapat kong maramdaman sa mga nangyayari. Wala kaming relasyon ni Isabel. She's just being good to us, sa amin ni Zeus noong umalis ka. Mabilis nitong sagot sa akin. Muli ay parang may tumusok sa puso ko sa isiping sa loob ng 7 taon, ay si Isabel ang gumawa ng mga responsibilidad ko sa aking mag-ama. It makes me feel na wala akong kwentang ina sa aking anak. Nasa ganoon akong isipin, nang walang ano-ano ay lumapit muli si Ralph sa akin. Sa pagkakataong iyon ay sobrang lapit. Hinawakan niya ako sa baywang at ang isang kamay nito, ay nakahawak sa makinis kong mukha. Babe, ako lang ang asawa mo, at ako ang may karapatan sa iyo. Tandaan mo yan, at hindi ang Raymond na yun. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng umalis sa buhay naming dalawa ng anak mo. May halong pagbabanta ang huling sinabi nito sa akin. Tiningala ko pa ito, upang makita ang mga mata nito, na nakatitig din sa akin. Hindi ko kinaya ang mga titig nito sa akin, at una na akong nagbaba ng tingin. Baka hinihintay na tayo ni Zeus. Yun na lang ang naisip kong sabihin, para putulin na namin ang anumang tensyon sa pagitan naming dalawa. Ibinigay ko muli kay Ralph ang envelope na hawak ko, upang ilagay ito muli sa loob ng kotse. Hindi pa rin ganong nagsisink in sa utak ko ang lahat, kaya siguro hindi ko nagawang kumilos, at para tuloy nagmukhang hinihintay ko ito na makabalik. Mabilis nitong kinuha ang kamay ko, na nagpapitlag sa akin. Let's go, babe. Pabulong nitong yaya sa akin. Tulad ng dati ay nagpatianod na naman ako sa mga bisig nito. At masaya kaming sinalubong ng aming anak. Ralph POV. Tahimik kong pinagmamasdan ng aking mag-ina, mula sa kubo na kinauupuan ko. Habang katatapos ko lang kausapin ang ilan sa mga tauhan ko sa negosyo. Nakakabighani ang ganda ni Precious, na lalong naging matangkad, dahil sa suot nitong dress na citrus mula batok hanggang baywang. I hate that clothes. Nakikita ko rin kung gaano ito nakakapukaw ng pansin sa ilang mga naliligo sa dagat, partikular ang mga lalaking nasa paligid lang nito. Kung pwede ko lang ingudngud sa buhangina ng mga lalaking tumitingin sa asawa ko, ay ginawa ko na, ihahagis ko pa sila lahat sa dagat ng anurin na rin ang mga ito kung saan. Masaya itong nakikipaglaro kay Zeus, na halatang masaya rin nang sa wakas ay nakilala na nito ang tunay nitong ina. Na sa unang pagkakataon, ay nagkasama na rin ang mga ito, sa haba ng taon na nawalay si Precious sa buhay naming mag-ama. At kanina ay ganoon na lang ang gulat ko, nang pagbintangan niya ako sa isang bagay, na ni sa hinagap ay hindi ko magagawa sa pagsasama naming dalawa. Hindi ko makakayang makipaghiwalay sa kanya, at ikamamatay ko iyon, kung sakaling mangyari ang bagay na iyon. Mula sa sinabi niya sa akin kanina, nakasabwat ko raw ang aking mga magulang sa pagpapaanal ng kasal namin, ay naisipan kong ipakita sa kanya ang kopya ng marriage contract namin, na kinuha ko 1 buwan bago ko nalaman na uuwi si Precious sa Pilipinas. Kumuha ako ng kopya ng marriage contract namin, just in case na nakalimutan na nito na may asawa itong naiwan sa Pilipinas, 7 years ago at kung sakaling may kasama itong ibang lalaki sa pag-uwi sa Pilipinas, ay may ipapamuka akong ebidensya sa mga ito. Na kahit anong mangyari, ay ako ang legal asawa, walang iba. At ako lang ang may karapatan kay Precious, anuman ang mangyari.
Na magdadaan muna sa mga kamay ko. Ang sino man lalaking magtangkang agawin ito sa aming mag-ama. Halatang nagulat si Precious sa ipinakita kong katunayan, nakasal pa rin kaming dalawa hanggang ngayon, na dapat ay hindi naman ito ikinagulat, dahil kahit kailan ay hindi ko naisip na makipaghiwalay dito, kahit na mas pinili nitong iwan kami ni Zeus, para lang magtrabaho ito sa ibang bansa kasama ang Raymond na iyon. Ako man ay nagtaka sa sinabi niyang plano ng mga magulang ko. Napaghiwalayin kami dati, wala akong kaalam-alam tungkol doon. Kaya bigla akong kinabahan, at naisip ang posibilidad na may nangyaring hindi maganda. Bago ito umalis sa bahay namin dati. Kahit gaano ko isipin ang pinakadahilan nito, sa pag-iwan sa aming mag-ama. Ay wala akong makuhang sagot, hanggang sa narinig ko mula sa mga bibig nito, ang annulment naming dalawa na plano nila Papa. Alam ko naman na kung walang mabigat na dahilan si Precious, ay hindi nito makakayanang iwanang mag-isa ang aming anak sa ganoong katagal na panahon, mahal na mahal nito si Zeus, kaya nanatiling palaisipan sa akin, kung ano ang tunay na dahilan nito sa pag-alis sa bansa. Kailangan kong malaman ang totoo, mula sa mga magulang ko, at kung ano ang sasabihin ng mga ito. Hindi lang basta oras, araw o linggo ang nasayang sa aming pamilya, na dapat sana ay magkakasama kaming tatlo, kung hindi lang ito umalis ng walang palem. I should do something to find out the truth behind this annulment, na sinasabi ni Precious, no matter what it takes. Precious POV. Ginugol namin ang maghapon sa pamamasyal sa beach, na pinuntahan namin sa Quezon. Binantayan ko na lang si Zeus, habang naliligo ito, at si Ralph ay busy sa kausap nito sa cellphone. Lahat naman ay puro work-related. Nagpaalam pa ito sa akin, na kung pwede nitong kausapin ang ilan sa mga tao na inassign nito. Para maging in charge, kapag wala ito sa trabaho. Tumungo na lang dito, at wala naman akong dahilan para pigilin ito. Baka kung ano pa ang isipin nito sa akin. At kahit na may pinakita itong katunayan sa akin na kasal pa rin kami, ay hindi pa rin nagbabago ang mga plano ko. Babawiin ko ang aking anak sa tulong ni Raymond, at isasama ko ito pagbalik ng London. Buo na ang loob ko na gawin ang bagay na iyon, sa simula pa lang. Babe, gusto mo ba bumili na lang tayo ng pagkain para sa dinner? Napalingon ako kay Ralph nang bigla itong magsalita, at tanungin niya ako. Bakit kailangan pa kaming bumili ng pagkain? Matik naman iyon na may pagkain na sa bahay ng mga magulang ko pag uwi namin. Bakit bibili pa? Baka nagluto naman sila nanay sa bahay. Simple kong sagot dito. Hindi naman tayo kila tatay uuwi babe. Wala naman sa loob ko, ay bigla muli akong napatingin sa kanya. Kung hindi sila sa bahay ng mga magulang niya uuwi, saan sila matutulog? What do you mean na hindi tayo kila tatay uuwi? Nakataas ang isa kong kilay nang tanungin ko ito. Nagpaalam ako kila tatay kanina, na iuuwi ka namin ni Zeus sa bahay natin. Saglit itong tumingin sa akin, bago ito muling lumingon sa harapan ng kotse, habang nagmamaneho. Bahay natin. Taka kong tanong. Yes, sa bahay natin. Doon kami tumira ni Zeus pagkatapos mong. Hindi nito na ituloy ang sasabihin. Pero sa loob-loob ko ay alam ko naman ang gusto nitong ipinpoint. Hindi na pala sa bahay ng mga Montemayor nakatira ang aking anak. Mas mainam iyon, at magagawa ko ng mabilis ang mga plano kong pag-alis, kasama ang anak kong si Zeus. Hindi na ako kumibo kay Ralph nang sagutin nito ang huli kong tanong. Ayaw kong pahabain pa ang isyo na mayroon kami. It was in the past. Ano man ang nangyari, tapos na iyon. Everything had changed. Katulad ng bahay ng aking mga magulang, ay sa isang exclusive subdivision din ipinasok ni Ralph ang kotse nito. Wala pang 10 minuto, ay huminto na ang kotse nito sa isang malaki, at modernized style ng gate. Nang lingunin ko ang bahay na nasa loob ng gate na iyon, ay na-amazed ako sa itsura at laki nito. Kita sa labas ang mag-ara nitong modern design sa labas pa lamang. Parang ang sarap tumayo sa open area na lanay ng bahay na iyon. Naalala niya tuloy ang rest house na unang pinagdalhan sa kanya ni Ralph. Mayroon din itong maluwang na balcony sa second floor, nakita ang magandang view ng paligid. Let's go. Tanong nito sa akin nang matanggal na nito ang seatbelt na nakasuot dito. Ako naman ay inalis ko na rin ang nakasuot sa akin na seatbelt,
saka ko nilingon si Zeus na nakatulog na sa backseat. Paano si Zeus? Ako na ang bahala sa kanya, pumasok ka na sa loob. At binuhat nga nito ang anak namin pagkababa sa kotse, at saka kinausap ang guard na nagbukas ng gate kanina. Van, pakibuhat na lang sa loob ang mga gamit namin sa compartment. Okay po sir, sagot nito kay Ralph na sa kanya nakatingin. By the way, Van want you to meet Precious, my wife. Babe, siya si Van ang driver ko. Nginitian ko ito kahit na parang hindi ito kumukurap, habang nakatitig sa akin. Totoo nga po pala ang sabi ni Manang Ferman Sir. Ang ganda po ni Ma'am Precious. May paghangang sabi nito sa akin. Ang kausap nito ay si Ralph, pero sa akin naman ito nakatingin. Napangiti na lang ako sa itsura nito. Hindi ko naman sinasadya na mapalingon sa gawin ni Ralph, at nakita kong nakakunot na naman ang kilay nito. Bigla kong binalikan ng tingin si Van na ngayon, ay napakamot na lang sa batok nito at nakayuko. Malamang ay napansin din nito ang itsura ng amo nito. Van, gawin mo na ang inuutos ko sa'yo. Biglang nag-iba ang tono ng boses ni Ralph, nang muli nitong kausapin ang driver nito, ako tuloy ang kinabahan para dito. Let's go babe. Kahit nakarga nito ang anak namin sa balikat, ay nakuha pa rin itong hawakan ang isa kong kamay. Mahigpit at mariin ang paghawak nito sa akin. Nagpatianod na lamang ako sa ginawa nito, para maiwasan ang pagtatalo namin para na rin kay Zeus. Kaunting tiis na lamang, ay magagawa ko na ang mga plano ko para sa aming mag-ina. Pagpasok namin sa loob ng bahay, ay muli na naman akong napahinto, dahil may nag-aabang din na isang babaeng, kung hindi ako nagkakamali ay ang tinatawag ni Van na si Manang Ferman. Sir, bati nito kay Ralph. May pagkain na ba naluto Manang? Bungad na tanong nito sa babaeng kasambahay. Opo sir, parang natataranta ang boses nito. Katulad ni Van ay nakatitig din ito sa akin nang hindi kumukurap. Manang, siya si Precious. Ang asawa ko. Pakilala nito sa akin kay Manang Ferman. Parang natural lang nang sabihin nito ang salitang asawa sa harap ng kasambahay nito. Opo sir, nakita ko na po siya sa isang magazine, at hindi nga po ako nagkamali, dahil totoong maganda nga po ang asawa niyo Sir Ralph. Buong paghangang sabi nito sa akin. Hindi katulad kanina, ay hindi naman nakakunot ang noo ni Ralph nang marinig nito ang sinabi ni Manang Ferman sa akin. Nginitian ko na lang ito at nagpasalamat. Babe, akyat muna tayo sa kwarto, para maibaba si Zeus. Antag nito sa akin, at sumunod na lang ako dito, habang paakyat kami ng hagdan. Nagtungo naman si Manang Ferman sa kusina, para maipaghanda raw kami ng hapunan. Pumasok kami sa isang silid, na ang kulay asol ang pintura. Halatang ito ang kwarto ng aming anak, dahil na rin sa panglalaki nitong disenyo. Dahan-dahan nitong ibinaba si Zeus sa kama nito, pagkatapos ay kinumutan ito gamit ang isang comforter. Napahanga ako sa ginawang iyon ni Ralph sa aming anak. Talagang alam nito ang dapat na gawin dito, maging ang mga pangangailangan nito. Muli ay nakaramdam ako ng panliliit sa aking sarili. Dapat ay ako ang gumagawa ng mga bagay na iyon, para sa aming anak dahil ako ang ina, pero hindi iyon ang nangyari dahil lumaki itong hindi ako ang kinilala nitong ina. That truth never changed, but I promised to myself, that it will never happen again. At gagawin ko ang lahat para makuha ito sa paraang alam ko, at hindi ako mapipigilan ni Ralph. Pagkatapos naming kumain ng hapunan na dalawa, ay niyaya na ako ni Ralph na umakyat sa kwarto raw namin. Kinabahan naman ako dahil doon, kailangan ko na namang magpakatatag, at panatiliin matibay ang pananggalang ko habang kasama ito. Hindi ito dapat mabuwag dahil lang sa nakikita kong kabutihan nito sa aming anak, maging sa katotohanang kasal pa rin kami hanggang ngayon. Sumunod na lang ako sa gusto nito, at sumama ako sa kwarto namin. Pinona na niya akong maligo, saka naman niya naisip na kaya pala niya ako pinagdala ng maraming damit. Ay dahil may balak na itong iuwi ako sa bahay daw namin. Pagkatapos kong maligo, ay ito naman ang sunod na gumamit ng banyo. Sinamantala ko naman iyon, para maglagay ng lotion at iba pang pinapahid ko sa katawan, na hindi ito nakaharap. Nahihiya kasi ako sa isipin na makita nito ang mga pinaggagawa ko, pagkatapos kong maligo.
Marami akong ina-apply sa katawan na kailangan ko, upang mapangalagaan ang kinis at kulay ng balat ko. Iyon na kasi ang kinasanayan kong gawin, dahil na rin sa uri ng trabaho na mayroon ako. Sakto naman na naglalagay pa ako ng cream sa mukha nang lumabas ito sa banyo. Fresh na rin ang itsura nito katulad ko. Basa pa ang buhok nitong bahagyang naging glossy sa paningin ko. Dahil sa bagong paligo ito. Nakasuot na ito ng signature clothes nito, na kulay puti at trouser na kulay brown. Hapit sa katawan nito ang suot na puting damit nito, kaya na-focus ang paningin ko sa katawan nito. Paano pa kaya ito nakakapunta ng gym sa dami ng ginagawa nito, plus kailangan pa nitong alagaan ang anak namin. Napatulala na lang ako sa isiping iyon, at hindi ko namamalayan na tinatawag na pala niya ako. Babe, antag nito sa akin. Nahuli pa ata akong nakatitig sa katawan nito. Sino ba kasi ang may sabing ibalandre nito, ang hubad nitong katawan sa harap ko? Ha! Iniangat ko ang aking ulo, para salubungin ang tingin nito sa akin. Nahawi ko pa ang dulo ng dress na suot ko. Madulas at malambot ang tela nun, kaya alam kong nakabakat ang hubog ng katawan ko, sa suot kong iyon ngayon gabi. Ang buong akala ko kasi ay uuwi kami ngayong gabi sa bahay nila tatay, kaya hindi na ako nagdala ng pantulog. Problema ko patuloy ngayon ang iba kong damit na komportable akong isuot, dahil hindi ko ito nadala. At puro mga dress at ilang shorts lang, at blouses na sleeveless ang dinala ko. May problema ba? Nakatulala ka kasi. Huwag kang mag-alala kay Zeus, tulog na yon. At hinawi nito ang comforter na nasa ibabaw ng kama. Ako naman ay nanatiling nakaupo sa isang silya, na may katapat na isang maliit na mesa. Doon ko ipinatong ang mga ginagamit kong mga pamahid, at wala namang vanity dresser sa kwarto na iyon. Bukas darating na ang vanity dresser mo na pinadeliver ko, para may lagayan ka ng mga gamit mo. Para namang nabasa nito ang nasa isip ko, at bigla itong sumagot. Okay lang, kasya naman dito sa mesa ang mga gamit ko. Komento ko. Pero alam ko namang huli na dahil naka-order na ito ng gamit, katulad ng sinabi nito sa akin. Let's sleep. Malambing nitong yaya sa akin. Nanggatag bigla ang binti ko, at hindi agad ako nakakilos. Paano kung sa pagtabi ko dito sa kama, ay may mangyari sa amin? Hindi yun parte ng mga plano ko. Kaya bigla akong naguluhan sa kung ano ang dapat kong dahilan dito. Nahihirapan ako pero kailangan ko pa ring gawin ang mga bagay na iyon, para makasama ko ng tuluyan ang aking anak. Pasimple akong ngumiti dito, at nanalangin na sana ay hindi mangyari ang kinakatakutan ko. Dahil kung hindi ay hindi ko maipapangako, na kaya ko itong pigilan sa gusto nitong mangyari sa aming dalawa, kapag nagsimula na itong kumilos. Patayo na ako nang biglang may kumatok, na sunod-sunod sa pinto ng kwarto namin. Dahil malapit na ako sa pinto, ay ako na ang nagbukas. Pagbukas ko ng pinto, ay bumungad sa akin ang pupungas-pangas na si Zeus, halatang kagigising lang nito. Mommy, gusto ko po kayong makatabi ni Daddy sa pagtulog. Kahit ngayon lang po, Mommy, please, nangungusap ang mga mata nito, yamakap pa ito sa aking baywang pagkatapos. Para ko na ring nakita ang Little Ralph dati, dahil sa mapupungay at bahagyang kulot nitong buhok. Napatingin ako kay Ralph saglit, bago ko niluwangan ang bukas ng pinto. Doon ko nakita na napakamot ito ng batok, na akala mo ay natalo sa isang game. Lihim akong natawa sa itsura nito. Oo naman anak, pasok ka. Hinagod ko pa ang likod nito, saka ko isinara at nilak ang pinto ng kwarto namin. At doon nga ito natulog sa aming kwarto, sa gitna pa talaga ito lamagay at humiga para makatabi raw kaming dalawa ng daddy niya. Napabuntong hininga na lang si Ralph, pagkatapos at hinalikan nito sa noo ang aming anak. Maging siya ay hinalikan nito ng mabilis sa labi, bago ito nagyayang matulog na, parang tunay kaming isang kompletong pamilya.